Hi, hello, magandang umaga sa inyong lahat. So, i-share ko lang tong ano natin, meron na naman tayong nabiling inverter dito. I-share ko lang sa inyo isang madali ang video lang. Ito ay Samdon toroidal inverter. However, kakaiba ito dahil I don't know sa iba, pero first time naming maka-purchase ng ganito na ganito yung itsura niya. Pero hindi siya hybrid. Isang regular lang na inverter ito na 1000 watts. Pero yung itsura niya is parang yung pang hybrid. Kasi usually, ang mga nabibili natin noon na inverter ay yung icon niya na parang window niya is nasa gitna. Pero ito, ang pakagawa is parang hybrid na 1000 watts na inverter. Pero ano lang ito, regular inverter lang. So nandito na naman yung manual niya na off-grid na 1000 to 6000 watts. May nagtatanong sa akin kung 6000 watts daw na inverter ito. So sabi ko hindi, this is only a 1000 watts na inverter. At yung isa naman na na-purchase natin noon is 2000 watts. So tinatanong niya kung hanggang 6,000 daw. So sabi ko, sa manual lang yan, I doubt. Pero hindi yan 6,000 watts na inverter. Makikita nyo naman sa size, so maliit lang siya. So kung mapapansin nyo dito, ang itsura niya is pang hybrid, tulad ng mga naunang na-purchase natin. So yan, maliit siya. Tama lang ang size para sa isang 1000 watts na inverter. Pero hindi ito hybrid. Pag sinabing hindi hybrid, wala itong built-in na solar charge controller sa loob. So dito, yan yung physical appearance niya. Halos parehas nung hybrid inverter. So yan. Dito sa sa ilalim, makikita niyo diyan yung mga location ng AC input. Yan yung PE or ground, yung AC output, neutral and live. At dito, AC output din to. Pero ipa-plug lang. Pero pwede din dyan sa taas. So, yan. Magkadikitan lang yung niya. Connection sa battery. Yung red and black. Yan. Magkadikitan. Meron siyang fan. Dati lang pares na pares nung sa 1000 watts na hybrid. However, sabi ko nga, hindi ito hybrid. So, dito sa taas yung exhaust fan niya. I mean exhaust niya. Place ng ilaw, ano ba yan, yung hangin. So, dito sa side, makikita natin, dati lang din, yung off-grid inverter, yung brand niya, yung model niya, yung input niya. So, yan, battery type, lead acid or lithium, so on and so forth. So parehas na parehas. Siguro ang maganda nito ay buksan natin. Kita natin kung anong yung nasa loob niya. So usually talaga pag bumibili tayo, binubuksan natin yan para makita natin at makita nyo rin, may scrutinize nyo if ever na gusto nyong mag-purchase in the future. At least makatulong tayo sa iba, magkaroon kayo ng idea. So buksan muna natin to. Okay, yan. Medyo na-amaze lang kasi ako dito. Ewan ko lang sa iba kung naka-purchase na kayo nito. But for me, this is the first time na ganito yung itsura niya. Pero para sa akin, mas maganda. So, yan. Ito yung loob niya. Makikita natin dyan. Dito tayo sa kabila. Okay. So, ito yung toroidal niya. Napakalaki talaga. Kaya mabigat siya. Ito yung toroidal na portion. And dito usually nakalagay yung solar charge controller, pero dito wala talaga. So dito sa left side, yan yung inverter niya, yung heatsink, yung mga wires niya dyan, yung mga connection niya. Okay, so malinaw na walang solar charge controller. So regular toroidal inverter lang to. Medyo mura ito ng konti doon sa hybrid. Set up natin to dahil yung snot na inverter na bago ng kasama natin ay nagmamalfunction. So, hindi pa naman sira pero gusto niya nang bumili
para may ma-anticipate niya na if ever bumigay na yung snot niya, siguro para may pampalit siya. So yung settings nito ay iba rin. Meron itong A1 to A9, however may dinagdag yung manufacturer dito na mga settings. So mamaya papakita ko sa inyo, at in the future ay i-discuss natin din yon para matulungan natin yung ibang mga kasama natin na nag-DIY sa solar or yung ibang gustong bumili para may idea na kayo. So stay tuned lang mga kasama, dahil pag lumabas na yung video ng settings nitong ating toroidal na Samdon 1000 watts, ma-notify kayo kung sakaling gusto nyong masubaybayan. Anyway, after this, i-install natin doon sa power wall itong kasama natin, and tingnan natin yung initial na specs and settings niya sa loob ng or yung parameter nitong ating Samdon. So let's cut the video for now and jump na tayo doon sa pag-setup. Ito yung kasama niyang cable, DC cable na libre na to pag nag-purchase ka nito. Ang size nito is asan yung size niya? Ayan, 1 by 16 mm squared. So 1 by 60 tsaka red. Yan. So yan yung kasama niya. 1 meter siguro yung haba nito. So hindi naman namin ginagamit to dahil masyadong maliit ito kung ilalagay mo sa battery to inverter. Now dito na siya, naka-set up na. So mapapansin nyo, ito yung SRNE natin, solar charge controller. Sa ngayon ay 7.5 amps. Medyo maaga pa kasi kaya mahina pa yung charging. So nandito yung coulometer natin. So later on, i-discuss din natin yan ng pag-setup niyan. Maganda yung gamitin dahil nakikita natin yung detail niya, yung actual detail ng pumapasok o lumalabas sa ating mga solar setup. So dito, yan. Ito na yung inverter. Tinanggal natin yung nakalagay dyan na slot na inverter. So ito yung niya, A0. Yan, naka D3. At dalawa lang ang choices natin dyan, D3 or D1. So, ilalagay ko yung link ng unang video ko regarding dito. Pero hybrid kasi yun. Yung unang video kong nagawa regarding sa parameter setup ng Samdon na 1000 watts. However, ito ay regular inverter lang. So, dito sa charging, naka C3 siya. So, pag C3, ang charging niyan is more or less kalahati lang. Kasi dito, dyan sa C6, maximum niyan is 15 amps. C0, walang charging na magaganap. Pero however, lilipat siya sa AC. So C1, from the lowest amps to C2, C3, yan yung middle. So around 7 amps lang yan, yung charging. Kalahati. Kasi 7.5. Kasi yung C6, yan yung pinakamataas. 15 amps yun. So, hindi naman niya nasagad ng 15. So, maybe 14 ganun. Ito, yung 14.2. Dati lang. I-check lang natin. Wala muna tayong gagawing revision dito. Yan, A4, naka 10.5. Yung dati lang na niya. Setup niya. So, dapat hanggang A9 lang kasi ito. Kung naka-hybrid ka or whatever. Pero dito, sa toroidal na regular inverter, may dinagdag silang 18 to A10 to A17 ata. So makikita natin. Pasensya na kasi first time nating makapurchase ng ganitong hybrid regular inverter na lang na ganito yung itsura, 1000 watts. Okay, A7 11.0 volts, and check natin yung A8 up to sa taas kung hanggang kung hanggang saan. Okay, yan, A8 naka 60 Hz, A9 220. So dito may choices ka dito. Kung babaguhin mo, click mo lang yung function,
pwede ka ditong mag 230 to 240, then 220. So, yung kasama natin gusto niya 220 lang. Pero ako naka 230 ako dyan. So, anyway, let's move up to, yan, ito na yung A10. Ito yung PB, A11 naka off. So, hindi pa natin alam to. Dahil, una pa lang. So, in the future, ano natin yan, i-discuss natin yan or i-PM nyo na lang ako or message na lang kayo dyan sa description box kung ano yung gusto nyong malaman dito para instantly masagutan natin. But for now, dito, dinadaan na lang natin. So, yan, balik na siya sa A0. So, yan yung ano niya, simpleng setup niya lang, settings niya na ano natin, makikita nyo. So, maganda. So, ngayon ay obserbaran lang natin kung hanggang ano ito, kung hanggang saan natatagal. At yan, so sa ngayon wala pa siyang consumption dahil nakababa pa yung breaker niya. So, ito yung mga unang ginawa natin. May video ako nito, yung link, yung pag install natin at pag set up, ilalagay ko yung link para makita nyo. And kung gusto nyo para magkaroon kayo ng guide sa pagsiset up ng typical solar na magagamit natin sa ating bahay. So yan, meron din siyang camera dyan kasi yung kasama natin minsan naalis siya at nagtuturo. So gusto niya at any moment, at anywhere, any place, pwede niyang ma-monitor yung setup niya. So yan, kaya meron siyang colometer at meron din siyang camera. So dito makikita natin yung amps na pumapasok is 9.3. So yan 9.3 amps yan under C3. So kitang-kita natin ang charging. Yan, naka C3 siya sa A1. C3 9.3 amps. So ganun yung consumption ng Yun yung binabayaran natin yan sa kuryente dahil nagcha-charge yung battery. So tinest lang natin. Ito yung snot. Ewan ko kung anong nangyari dito. Ay nako. Nagma-malfunction siya na natatanggal yung output niya na biglang detach. Anyways, shinare ko lang sa inyo. Okay, so stay tuned dahil marami pa tayong mga gagawing video in the future para mapag-aralan at mag-scrutinize natin yung ating pagsosolar. So hanggang dito na lang ang video natin. Maraming salamat sa inyo sa patuloy nyong panonood. God bless everyone. Keep safe. Bye. Nagbabalik. Welcome back. Very thankful tayo kay Lord dahil all set up natin sa ating tool shed. God bless everyone. Keep safe.